Mahal kong mga kapwa OFW. Alam ko, ramdam ko. Ramdam ko yung lungkot na malayo sa pamilya, yung hirap na mag-adjust sa ibang kultura, yung pagod na magtrabaho para sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya saludo ako sa inyo, mga bagong bayani ng ating bayan. Pero teka muna, bago tayo magpatuloy sa pagkayod, may mga paalala lang ako para sa ating mga kapwa OFW. Kalusugan muna, bago ang lahat, alam ko, gusto nating kumita ng malaki para sa pamilya, pero wag nating kalimutan ang ating sarili. Magpahinga, kumain ng gulay at prutas, kahit minsan lang, hehe, at mag-exercise kahit konti. Mahalaga yan para hindi tayo magkasakit at makapagtrabaho pa ng mas matagal. Pera, 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 sabi nga nila, hindi lahat ng oras pera, pero kailangan natin ito. Kaya magplano tayo sa paggastos. Iwasan ang mga sale na hindi naman kailangan. Mag-ipon para sa future, para pag-uwi natin sa Pinas, mayroon tayong pang-negosyo o kaya pang-invest. Ingat sa kapwa, ingat sa sarili, hindi lahat ng tao mabait, kaya maging alerto tayo. Alamin natin ang mga batas dito sa abroad para hindi tayo mapahamak. Kung may problema, huwag mahihiyang lumapit sa embahada o sa mga kaibigan nating OFW. Pamilya over everything, kahit gaano tayo kabisi, huwag nating kalimutan ang ating pamilya. Tawagan natin sila, mag-video call, magpadala ng mensahe. Mahalaga na nararamdaman nila na nandito pa rin tayo para sa kanila. Aral muna bago umuwi, huwag tayong puro trabaho. Mag-aral tayo ng bagong skills, magbasa ng libro, o kaya mag-online courses. Para pag-uwi natin sa Pinas, mayroon tayong bagong kaalaman at mas madali tayong makahanap ng trabaho o makapagnegosyo. Self-love is not selfish, huwag nating kalimutan ang ating sarili. Maglaan tayo ng oras para sa mga bagay na gusto natin. Mag-relax, mag-travel, kung kaya ng budget, o kaya makipagkaibigan sa ibang OFW. Mahalaga na masaya tayo para mas maging productive tayo sa trabaho. Open mind, open heart, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Maging handa tayo sa mga pagbabagong ito at maging bukas sa pag-aaral ng mga bagong teknolohiya at kasanayan. Dasal para sa lakas, sa lahat ng ating ginagawa, huwag nating kalimutan ang Diyos. Siya ang ating lakas at gabay sa lahat ng oras. Mga kapwa ko OFW, alam ko na mahirap ang buhay dito sa abroad, pero kaya natin ito. Basta't magtulungan tayo, maging positibo, at huwag kalimutang mahalin ang ating sarili. Ingat kayong lahat, mga kabayan, kapwa OFW. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Alam ko, hindi madali ang maging OFW. Malayo sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa sariling bayan. Pero saludo ako sa inyo dahil sa inyong tapang, determinasyon, at sakripisyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Bilang kapwa ninyo OFW, nais ko ring magbahagi ng ilang paalala na sana'y makatulong sa inyong paglalakbay. 1. Alamin ang inyong karapatan, bago pa man kayo umalis ng Pilipinas, siguraduhin ninyong alam ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang manggagawa sa ibang bansa. Basahin at unawain ang inyong kontrata. Alamin ang mga batas at regulasyon ng bansang inyong pupuntahan. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong kung kinakailangan. 2.
Mag-ipong maaga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo makakapagtrabaho sa abroad. Kaya habang may trabaho pa, mag-ipon tayo ng maaga. Maglaan ng bahagi ng ating sahod para sa ating kinabukasan, para sa pag-aaral ng ating mga anak, o para sa ating pagre-retiro. Iwasan ang mga bisyo at ang mga hindi kinakailangang gastusin. 3. Invest wisely. Huwag basta-basta magtiwala sa mga investment scams. Mag-aral at mag-research muna bago mag-invest. Kumonsulta sa mga eksperto kung kinakailangan. Mayroong iba't ibang uri ng investment na maaaring pagpilian, tulad ng real estate, stocks, bonds, at mutual funds. Pumili ng investment na akma sa inyong budget at risk tolerance. 4. Stay connected. Mahalaga ang komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay. Sa panahon ngayon, maraming paraan para makipag-ugnayan sa ating pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Mag-video call, mag-chat, o magpadala ng mensahe. Ibahagi ang inyong mga karanasan at damdamin. Makinig sa kanilang mga pangangailangan at problema. 5. Take care of your health. Ang kalusugan ay kayamanan. Magpakonsulta sa doktor kung may nararamdaman. Kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Iwasan ang stress at magpahinga ng sapat. Huwag kalimutan ang mental health. Kung nakakaramdam ng depression o anxiety, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga profesional. 6. Learn new skills. Ang mundo ay patuloy na nagbabago. Kaya kailangan nating mag-aral ng mga bagong skills para manatiling competitive sa labor market. Mag-enroll sa mga online courses o seminars. Magbasa ng mga libro at artikulo. Makipag-network sa ibang mga OFW. 7. Protect yourself. Maging maingat sa inyong paligid. Iwasan ang mga lugar na mapanganib. Huwag makipag-usap sa mga taong hindi ninyo kilala. Huwag magtiwala agad sa mga taong nag-aalok ng tulong. Kung may problema, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga awtoridad. 8. Enjoy life. Hindi lang puro trabaho ang buhay. Maglaan ng oras para sa inyong sarili. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Mag-travel, mag-shopping, o makipagkaibigan sa ibang mga OFW. Huwag kalimutan ang inyong mga hobbies at interest. 9. Give back. Kung mayroon kayong sobra, magbahagi sa iba. Tumulong sa mga nangangailangan. Mag-donate sa mga charity organizations. Maging volunteer sa mga community projects. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay ng kasiyahan at fulfillment sa ating buhay. 10. Pray. Sa lahat ng ating ginagawa, huwag nating kalimutan ang Diyos. Siya ang ating lakas, gabay, at pag-asa. Manalangin tayo araw-araw. Magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At humingi ng patnubay sa ating mga desisyon. Mga kabayan, kapwa OFW, naway makatulong ang mga paalalang ito sa inyong paglalakbay. Magtulungan tayo, magdamayan, at maging inspirasyon sa isa't isa. Ingat kayong lahat at God bless, mga kababayan kong OFW. Alam ko, marami na tayong napagdaanan. Hirap, lungkot, homesickness, pero nandito pa rin tayo, lumalaban para sa pamilya. Bukod sa mga karaniwang paalala, gusto ko ring ibahagi ang ilang bagay na madalas nating makalimutan. 1. Dokumentasyon. Laging updated. Tiyakin na updated ang passport, visa, at iba pang importanteng dokumento.
Mag-photocopy at isave ang mga ito sa cloud storage o email para may backup. Ipaalam sa pamilya kung saan nakatago ang mga orihinal. 2. Emergency fund. Palakihin, bukod sa regular savings, maglaan ng emergency fund na hiwalay. Ito ang gagamitin kung may biglaang pangangailangan tulad ng pagkakasakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho. 3. Insurance. Huwag kalimutan, kumuha ng health at life insurance. Isipin na lang itong proteksyon para sa sarili at sa pamilya kung may mangyari. 4. Online scams. Maging alerto, maraming manloloko online. Huwag basta-basta magbigay ng personal information o magpadala ng pera sa mga taong hindi kakilala. I-verify ang legitimacy ng mga online offers bago mag-invest. 5. Social media. Ingatan ang mga pinopost sa social media. Iwasan ang pagbabahagi ng sensitibong impormasyon o pagpuna sa employer. Tandaan na ang mga employer ay may karapatang tingnan ang social media accounts ng kanilang mga empleyado. 6. Legal assistance. Alamin kung saan makakakuha ng legal assistance kung kinakailangan. Magtanong sa embassy o konsulado ng Pilipinas. May mga NGO rin na nagbibigay ng libreng legal advice sa mga OFW. 7. Mental health. Huwag balewalain ang mental health. Kung nakakaramdam ng stress, anxiety, o depression, humingi ng tulong sa mga kaibigan, pamilya, o profesional. May mga online resources din na makakatulong. 8. Networking. Makipagkaibigan sa ibang mga OFW. Magtulungan, magdamayan, at magbahagi ng mga karanasan. Ang pagkakaroon ng suporta system ay malaking tulong sa pag-adjust sa buhay sa ibang bansa. 9. Financial literacy. Pag-aralan, mag-aral tungkol sa financial literacy. Alamin kung paano mag-budget, mag-invest, at magplano para sa retirement. Maraming libreng resources online at sa mga financial institutions. 10. Balik Pinas. Magsimulang magplano para sa pagbabalik sa Pilipinas. Alamin kung anong negosyo ang gusto mong itayo o anong trabaho ang gusto mong pasukan. Mag-aral ng mga bagong skills na makakatulong sa iyong pagbabalik bayan. Mga kababayan, hindi madali ang maging OFW, pero kaya natin ito. Basta't magtulungan tayo, maging matatag, at huwag kalimutan ang ating mga pangarap. Ingat kayong lahat. Ang iyong nagmamahal Pinay OFW in Malaysia RC Personal Vlog PH.